Yun yung mga point do'n or kaya may tumalsik na may nahulog na ano na acid 'no, at least, yung protection yung sapatos mo medyo malalapnos, 'di ba? Pero hindi paa mo. Pero kung regular Nike 'yun, ta's breathable, 'di ba? 'Yun, good luck, 'di ba? So 'yun, ah, yung iba pa nga puwedeng masagasa yung madaanan ng tricycle gano'n ba, hindi kaagad nadudurog. So, ano ba yung mga magagandang, shoes 'no, yung mga penetration resistant 'no, na safety boots, tsaka yung mga protective toe caps, yung nga sinabi ko may bakal. Tapos yung mga sa mga foundry boots 'no, tsaka yung ano, yung mga chainsaw boots. Merong mga chainsaw kahit madulas yung chainsaw mo, hindi niya basta-basta malalagari yung paa mo. So, kasi nung araw naka-Spartan lang sila, yung alam niyo yung Spartan, yung gano'n, yung ipapasok mo yung tsinelas, yun. Sigurado ko kahit hindi chainsaw yung ginagamit mo dun, kahit simpleng itak lang, puwedeng maputol yung daliri ng paa mo. So, you have to select the appropriate footwear para sa appropriate wrist 'no, kung depende sa wrist yan, eh. Wrist, 'di ba, yung tinatawag nating wrist. Wrist versus hazard. Ayan, meron tayong slide nun tungkol sa ito yung wrist, ibang wrist 'to, yung ito naman wristwatch, wristwatch, so iba yan. So, yung, ah, iba-iba yung mga spine, iba-iba yung mga sole, Oo, so pipili ka merong oil resistant, 'di ba? Merong chemical resistant na meron namang, yung makapit 'no, yung rubberized tapos pero mabilis mapudpod yung mga EVA foam meron tayong mga gano'n. Mabilis siyang pudpod pero makapit siya, okay. So minsan kailangan mo 'yun, eh, kasi 'pag madulas kailangan makapit. Meron naman kailangan mo ay, napakatigas 'no, kasi may mga sharps na naapakan 'no. So 'yan magandang pang-adventure boots, matigas yung ilalim pero at the same time yung inner mo puwede kang maglakad 'no, puwede kang walking ba. So, meron tayong tinatawag ng mga soles na anti-static 'no, para, electrically conductive, tsaka ano yung mga tinatawag na thermally insulating, kahit mainit na yung hinahawakan mo hindi mo mararamdaman, galing ng boots 'no. So ito mga isang picture natin ng sapatos, 'di ba? So, puwede kang gumamit itong parang robot, puwede kang gumamit ng Madjaporms. Actually, kung nasa factory ganyan na itsura niyan, ibig sabihin talagang itong tao na 'to hindi natutulog sa pansitan, 'di ba? Oo, mukhang nagwo-work. Ang pinakamaganda naman dito is yung, comfort plus functionality equals safety. Japorms ka na, tapos maganda ng ilakad, tapos safe ka pa, 'di ba? Ano ba yung sinasabi na safe? Kahit maapakan mo yung pako, hindi lulusot mga kapatid. Hindi lulusot, 'di ba? Bakit? Eh, siyempre puncture proof. Yan ang mga ano natin, 'di ba? Oo, just imagine. Tapos pagka nakaaway mo yung kasama mo sa office, nakaaway mo, sabi niya, "Ikaw yata si yung iba natutulog yung tayo." "Hindi." Eh, kasi nakita niya yung pattern ng sapatos mo nandun sa pisngi niya. "Galit ka yata." "Hindi, wala, napakan lang kita, nakaharang ka, nasa ibabaw ko ng kama, eh, inapakan mo ako." Okay, so respiratory protection. So respiratory protection such as, uh, respirators and masks keep harmful particles and chemicals from entering the lungs. Okay, so it may serve to filter dust or gases or supply clean air to the cell system. Okay, so lungs hazards to the lungs include oxygen deficient atmospheres, yan, oxygen depleted, no? Dust, gases and gaseous vapors, no? Respiratory protective equipment, we call it an RPE. Yung mga options include the respirators which rely on filtering contaminants from workplace air. Yan yung pumapasok ng mga N95, yung may mga tinatawag na mga air charcoal or meron tinatawag, I forgot the word, hindi ba yung charcoal, activated carbon, okay, yung lying smell. So, this can be simple filtering pieces, di ba? Nauso rin nung panahon ng pandemic. Some of the PEs may be face fitted, di ba? Uh, Independent supply ng hangin, yung tinatawag nating self-contained breathing apparatus. Uh, meron yan, lalo-lalo na kung mga firefighters or meron kang chemicals doon sa factory na hindi pwedeng mag-filter lang, kailangan mo ng sariling hangin.
Meron akong project, nakita ko yung mga trabahador nandun sila sa delikado yun, chroming and dechroming area. Ang titindi ng mga chemicals do'n sa chroming, dechroming area. Tas ang gamit-gamit nila yung single canister na made in China na ano, wala pang Shopee nun, eh, na ano, na face mask na may nilagay yata ng uling sa loob, dinurog lang yung carbon filter, very cheap. Tapos, siguro pagka medyo may nag-fret o kaya medyo may, niluto kang, tuyo para hindi mo maamoy 'no. Pero if we're talking about chemicals, it's a different story. So, ang problem dun is, ang pino-provide sa kanila laruan, okey, that is a problem. Okay, so ano ba yung examples ng PPE natin depende sa occupational scenarios. 'Pag nasa ospital ka, siyempre hindi mo naman kailangan ng safety shoes na may bakal pa, kasi mainit nga yun. Ang kailangan mo diyan ay yung medyo malambot, nakakatayo ka ng maghapon, magdamag. Yung mga tipong running shoes o kaya yung mga clogs ng, malalambot. Ano ba yung malalambot? Yung Crocs, yan ginagamit nila yan. Kasi nagpo-protect din yan, made of plastic, UVA foam. Mas malambot siya, pwede mong gamitin. Ah, pero wala naman nahuhulog yan kung may nahuhulog man. Nahulugan ka ng pills, eh, may nahulog yung bangkay. Wala naman bangkay kasi ospital lang yan. Ano pa ba? Eh, pero tong sa ano, sa mga construction, siyempre, iba yan. May nahuhulog yan. Kaya nahuhulugan ka ng hollow blocks yan, di ba? So that's another story. Tapos siyempre, hindi naman natin kailangan ng vest na kulay orange or kulay green sa ospital, no? Pero kailangan natin ng mga net, no? Net tsaka yung gloves natin na surgical yon. Pero 'pag sa labas ang kailangan mong helmet ay siyempre yung hard hat 'no, oh, yun. Tapos 'pag nagwe-welding ka naman of course meron kang full face yung nakikita. So ang sabi nga nila, safety alert 'no, so, do not wear loose clothing, 'di ba? Maluluwag, tsaka mga oversized na mga gloves kasi hindi nakakatulong yan. Yung mga alahas ba, yung mga kunyari nagtatrabaho ka ta's naka-Rolex ka, 'di ba? Pero kung may Rolex ka, ibigay mo na lang sa akin. Kaya lalo na kung Omega yan o O7, baka masira lang kasi. So, ako na lang ang take ng risk. No? So, ayaw mo na maano ka sa ah, mga blades, no? Yung mga gumagalaw, yung mga rotary things, no? Ayaw mong maipit yan sa mga moving parts tsaka mga power tools, no? So, kung sakaling may ah, tali mo lang yan. So, picture lang yan ng ano, ng isang kwan na tawag dito. Saglit lang, i-aan ko lang yung order ng Shopee. Nasa, hindi ko lang kung bio akit. Sabi siya, 111 siya. Ah, so, yun. Sabi, pati kilala ng aso. Hindi tumako ng aso. Friendship na sila ng Shopee. So, yun nga, sinabi ko self-contained breathing apparatus, yung mga emergency equipment, no? Meron din tayo niyan. So, kailangan din, ito, specialized to, kailangan talaga ng training. Although, maski yung mga regular lang natin ng mga PPE, kailangan din natin ng training. Mamaya pag-uusapan natin yan tungkol sa training. Mm. So, machine na safety. So, meron tayong mga tinatawag na marine equipment guarding, machine guarding. So, ano ba yan? So, yung mga power tools natin, minsan built-in yung mga safety devices yan. Lalo na ngayon, mga panahon, nung araw, hindi built-in yan eh. Bahala ka sa buhay mo. Pati yung pagka napuput na, duguan na nga, hindi mo pa maisara. Di ba? Malayo yung pindutan. Pero ngayon, meron na yung pagka nagkaroon ng konting resistance, automatic tumitigil. No? So magaganda yung mga features na yon. Meron yan mga guard, no? Meron yan mga guard, tapos meron yan mga system na nagre-retract, no? Pag inangat mo, nagre-retract, mga ganun. Kaya lang ang problem natin, minsan, may mga tao talaga na may yung tao nag-angle grinder. Tanggal isang daliri niya, di ba? Kasi hindi daw niya makita, tinanggal niya yung guard. Tapos na tulas, di ba?
kung nandun yung guard, kahit bumaliktad yun, anyway, now he know. Now you know, parang gano'n. Nasabi ni Pacquiao, now you know. Pero ang point dito, may guard nga eh. Di ba? May guard nga. Ang sabi niya, nagpalit daw siya ng blade, hindi niya ipinalik. Kasi, saglit lang naman. Lang, tumulas. Di ba? Tumulas. Yun. Ang happy ng ano niya, ng Pasko niya, di ba? Aga-alaga siya. Buti tumubuli yung ano, yung part ng punyang malaki. No? Yung kuko, tsaka yung ano. Pero actually, kung nakita mo yun nung may lahi yatang putiki yun. Alam ko dapat tanggal na yun. So, anyway, ah, ah, problem yun. No? Pero ang kagandahan ngayon, marami ng ganyan. Ang check lang natin is, ano ba nangyari rito? Bakit hindi binalik? Diba? Sometimes sinasadya nila. Katulad nun, ba't hindi kinabit? Nagpalit ng blade, hindi kinabit. Kasi hindi daw niya ma-spot. O ano ngayon na-spot niya? Eh, kasi aksidente, gusto ko bang putulin daliri ko? Alam naman natin na ayaw mo putulin daliri mo. May guard eh, di ba? O, kaya may guard yan para hindi ka manakawan. Tama? O, syempre. Hindi, iba pala yun. Security guard. Security guard yun. Pagka may guard. So, meron din tayong tinatawag na ano, na mga kwan, yung magaganda ngayon eh, may mga safety features eh. Yung mga power tools ngayon, meron tayong tinatawag na constant pressure switch, no? So, pressurize yung pindot mo, hindi siya on and off. Nung araw pa siya mga on and off eh. Di ba? Ka binitawan mo yung pressure dun sa ano, no, ilan o ha, may tumawa o nalito ka, nadulas ka, titigil. Pero nung araw on and off. Tapos, minsan pag nataranta ka na, nagkakagulo na, tataranta kami, dugo na, napindot mo pa yung number 2. Pinindot mo pa yung number 2. Sabi, bakit gano'n? Nakasalastas, natuloy pa. Sinasadya mo ba? Hindi, napindot ko eh. Nung pinatay ko, na punta pa siya number 2. Ngayon, pag gusto mo mas mabilis, didiinan mo lang. Di ba? Pag hininaan mo, ganun lang mangyayari doon. Di ba? Pagka yun ang nagkadugo-dugo, talagang lalagarin mo, di ba? Talagang titirahin mo, obvious, kasi meron yung ano eh, constant pressure eh, di ba? Release siya, shut off eh, di ba? Ah, kaya dapat kailangan nating check ang ating lagi yung control switch ay gumagana ng maayos. Kasi baka mamaya pag pinod mo, ring, di ba? Pag binitawan mo, ring, tigil, ring. Yan, very simple, di ba? Pag mo, ring, yari, eto. Gabi pa eh. Teka, ikaw pasaway ka ha, lasing-lasing ka kagabi. Itong gamitin mo, ha? Problema, pag sa'yo ginamit, yari ka. Di ba? Oo, kasi nag-malfunction. Don't use it. Maganda nga yung may ano, dati on it. Diba? So, meron tayong tinatawag na positive on and off control. Meron naman tinatawag na momentary contact on off, no? Control, di ba? Marami tayo niyan, mga grinders, power drills, mga belt sanders, mga reciprocating saws, no? Sino to? Si Magagan, si Army, no? So, mga routers, shears, yung scroll saws, laminate trimmers, jigsaws, mga dibblers. Tapos meron yung sinasabi nga natin constant pressure, lalo na yung mga delikado, kailangan talaga yan. Yung mga chainsaw, di ba? O, mga percussion tools. Yan, kailangan mo dyan constant pressure. Pagka wala yung pressure mo, titigil siya. So napakaganda nun, di ba? Pero nung araw talaga, very tawag dito, napaka-delikado, no? Yung mga nangyayari nun kasi wala pa yung mga safety features na ganyan, di ba? Oo. Kaya lang, minsan, yun nga, safety features natin na hindi na nag-automatic, ginagamit pa din. Ginagamit pa din. Tapos yung iba, nung na-aksidente, sabi niya, hindi ba nag-automatic yan, nag-off yan, on, off, on, off. Kasi 3 taon na ako dito eh. Itong ginagamit ko, dire-diretso naman ito. Wala pa na nagsabi. Nasira na pala. Kasi yung pala nag-stuck na pala yung on, off. Kaya ang ginagawa niya, bubunutin yung saksakan para mamatay. Tay, pupunta ka pa doon. Di ba? Pupunta ka pa doon sa malayo para bunutin mo. Samantalang, automatic on off eh. Sabi, matagal na akong sira ito eh. Kasi nag-order kami sa accounting. Sabi ng accounting, okay pa naman, wala pang patay eh. Diba? So, nung may namatay, bumili, di ba? Kasi tatakbo siya doon. Anong nangyari? Kasi ang tagal niya akong gumapang. Ba't yung gumagapang? Kasi dugo.
Ano po, tas budget magapang, tatanggalin niya po saksakan. Nagapang siya, taguan, para tanggalin saksakan. Buti nga po mabilis yung gapang niya. Kasi kung hindi, marami kaming patay. Sarap ano, pag pinag-usapan yung safety. Sarap. So, palagi natin gagamitin ang ating safety equipment. So, after years working with power tools, many people, ito yung nagiging ano, yung familiarization. They will start to let their safety rules slide a bit, no? Na medyo nakakalimutan na yung mga safety precautions nila, no? So, safety goggles should be used at all times with working proper tools. Kaya nga sa tulad na sinabi ko, ay wala namang saglit lang naman, saglit. Saglit daw. Parang bibili lang ako pandesal, dadalhin ko pa yung helmet, hassle lang yan. Binangga ka, didurog ulo mo. Kahit diyan ka lang pupunta. Ang point dito, dapat lagi mong suot, always wear your protective gear. Ganon din yung sa pagdadrive. Lagi mong dala yung helmet, kahit diyan ka lang pupunta. Tapos hindi mo alam, baka bigla may nahulog na hollow blocks, di ba? Sa sayang. Kung naka-helmet ako, okay lang sana. Kaya lang, di ako naka-helmet eh. O nangyari sa'yo? Ito, sa ospital. Ay, di ba? Sa ospital ako, nahulugan ako na, ano nahulog sa'yo? Ano palakol. Ang dami mahuhulog doon sa taas, no? Palakol pa. Tawag dito. Sigurado ka kung may construction doon? Parang wala. Hindi kaya gamit sila sa'yo doon? Malamang. Palakal, nahulog eh. Diba? Hindi kaya pinato sa'yo. So, air protection should always be used when you're operating a loud tool, no? Hindi rin pwede sabing saglit lang kasi maingay. So, kailangan palaging ganun. So, also don't forget to wear yung mga respiratory protection natin, 'di ba? Lalo na kung may mga alikabok. Nung araw nakakatawa yung mga construction worker, ayaw nila gumamit ng mga respirator. Ang ginagamit nila yung t-shirt nila, babalik na rin, tapos magni-ninja. Yung ganun. Ano kaya naman napipilter ng t-shirt niya, 'di ba? Pero actually, gusto niya kasi yung amoy ng katawan niya. So, nag-downy yata yung pagkalaban ng misis niya. Katuntuwa siya. Pero hindi yun nakakatulong. So, steel-toed yung mga bakal natin, no? Steel-toed na mga sapatos. Kapag tayo nagtatrabaho, kasi hindi natin alam, baka mamaya may pinuputol tayo, bigla mahulog. At least, di ba? So, hindi naman natin sinasabi na gusto natin ma-aksidente, no? So, yung OSHA PPE requirements under the 1910.132, no? Kino-cover nito yung PPE requirements for the workplace, including training and cost responsibility, no? Yun, pinag-uusapan natin yung cost responsibility. Employees, no? Employers are responsible. Employees pala, yung tao yan. Employers are responsible for assessing hazards in the workplace. Kailangan niyang ma-assess yan. And kailangan ma-certify yung assessment. Okay? Certify assessment. Kailangan ma-provide yung at ma-maintain, ma-provide ng PPE at ma-maintain yung appropriate na mga gamit in accordance with the OSHA, no? Mamaya meron tayo sa atin naman kasi occupational safety and health center, no? Pero meron tayo diyang slide para doon. So, training all employees on current standards, including what PPE is required and the proper care, maintenance, and adjustments, no? So, as they say, yung employers must protect the workers from health and safety risk. Yan ay trabaho nila. This means they must provide PPE free of charge if a risk assessment shows it is needed, no? Okay, so so the OSHA standard 1910.132F mandates the training must include mandated yung training sa OSHA. So, kailan ba gagamitin yung PPE? Kailan isusuot? Ano yung mga PPE na necessary na gamitin? How to properly adjust and wear the PPE, di ba? Procedures approved by OSHA
for donning and doffing of PPE. Ano pa ba? Maintenance and care procedures for all required PPE. Actually, i-cover natin yan dito kasi hanggang mamaya pa naman tayo. Cover natin lahat yan. Uh, uh, to stay safe, workers may have to wear PPE. Siyempre, di ba? Or, pag nag-training ka, maganda, isasama mo to sa training mo. So, we can show this slide during trainings, no? So, workers, sometimes, you are just the energy manager, no? Pero doon sa project namin, we just realized, kasi meron tayong tinatawag na health, safety, and environment, no? Sa mga malalaking kumpanya. Pero doon sa project namin ngayon, we increase that, no? The health, safety, energy, and environment. Bakit? Napakalaki ng cost ng energy. At meron na tayong batas, Republic Act 11285. So kailangan nating ipasok yon, yung energy. Then, meron tayong yung mga ibang mga establishments na napaka-importante ng security, pwede niyan dagdagan. Health, safety, security, energy, and environment. Okay? So, it doesn't follow na kapag ka ikaw ang pollution control officer, meron tayong tinatawag na PCSO, di ba? Pollution Control and Safety Officer, PCSO, di ba? So ngayon, usually, kalimitan, dahil mga technical yan, ang mga PCO, unless hospital nurse yan, pwede siya maging energy manager, pwede rin siya maging safety officer. Kasi sa ibang bansa, iba-iba talaga yan. Kasi iba-iba lang yung ginagawa nila. Dito sa Pilipinas, pag maganda idea mo, gawin mo. Yung responsibility, as much as possible, mapunta lang sa isang departamento. And then para hindi ka nahihirapan, yung ginawa namin ngayon ay meron kang health, safety, energy, and environment. Okay? Kasi kasama dyan yung mga waste. Lalo-lalo na ngayon, meron extended producer's responsibility law. Yung main project ko ngayon, which I am a certified energy manager, gawaan ng mani, yung ABC Food Corporation, Ding Dong. Masarap yun, ha? Tikman nyo yung aming tinatawag na Choco Pulveron. Okay? So, what you call this? Meron kayong mga packaging waste. Meron kayong packaging waste. So, nire-recycle namin yan in-house. Mga kapatid, meron kayong mga plastic na basura, meron kaming system, meron kaming shredder, agglomerator, meron kaming mga extruder, ginagawa namin yan, children's chair. So anyway, pag nagpa-training kayo, kailangan kasali kayo sa environment, energy, and safety. Kasi it's all connected. No? Kaya nga pinag-uusapan natin yan dito. Kasi it is very well connected, yung energy efficiency natin. So it is, meron niya interconnection. Pati yung pollution control officers is connected. So kung merong PCO dyan na nandito ngayon, please say so. Para masabi ko naman sa dami ng tao dito kung meron ng PCO, di ba? Kasi ako environmental officer din ako, pero PCO, I train PCOs. Diba? We go beyond compliance. So pagka nagkaroon ka ng training, pakita mo tong slides, ang sasabihin ng tao, yung naka-full battle gear, mainit, meron ka nakalagay sa tuhod, ba? Tawag dito, kate, hindi, ano ba? Mainit lang, papawisan ka, di ba? Tapos yung kilikili mo hindi presko, punta tayo dun sa chicken comfort, no? Walang PCO, walang sumasagot ng ano, o kaya tulog na yung mga tao, no? Tulog, isa dala tulog yan no? Or walang PCO. Oo. Di ba? Pwede mo sabihin yes or no, 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 no. Ayan. Para malaman lang natin kung buhay yung mga tao rito. Yan, may nagsalita. Si, sabi niya, yes po. Si ano? Si James, PCO pala ito Si archaeology, okay. Si Antoine, hindi ka PCO, so energy manager lang to. Si Adela, PCO din. Hindi po, si Joe, hindi siya PCO. Okay, sige. Meron pa. Sarap naman yan. Yes. Di ibig sabihin, marami, di ba? Marami dito. So, tama yung sinasabi ko. Ganun talaga ang life natin, pero nawala yung, bakit ganun? Nawawala yung, yun. So, yung mga tao, pipiliin nila yung chic and comfy. Di ba? Yung problema lang is, hindi yan safe. Pero gandang tingnan. Di ba? Parang Fernando Po Jr. yung dating mo.
Pero gano'n talaga ang reality, eh. Meron tayong batas, 'di ba? Meron tayong batas. Wala silang choice. Puwede ka bang pumasok na naka-cowboy hat ka, 'di ba? Puwede siguro kung pupunta ka ng Baguio o punta ka sa Sagada, puwede kang mag-cowboy hat. Pero kung andun ka sa factory, helmet ang suot mo, 'di ba? Of course, hindi naman yung helmet ng military dahil hindi ka naman babarilin, yung hard hat lang. Okay, so gano'n lang 'yun mga kapatid, kung nagpa-training ka, ah, eto dapat na pag-usapan at, sasabihin niyo yung batas. Tapos meron tayong karapatang malaman. Bawat empleyado, this is very important, hazard communication is the right to know, okay? Pagka ang kumpanya niyo hindi niya shine-share ang material safety data sheet, pero ngayon safety data sheet na lang 'yan, your employees have the right to know what kinds of hazardous chemicals they work with or are exposed to in their work, okay? Sa kanilang work environment. And what possible health effect these chemicals might pose, 'di ba? Kasi kung meron kang STP, gumagamit ng chemicals 'yan. For example, chlorine. Kung meron kayong swimming pool, meron chlorine, delikado 'yan. That's uh, tawag dito, nakakalawang 'yan, pati dibdib mo kinakalawang diyan, okay? And that is cancerous. Dapat alam natin. Pero siyempre, ang sinasabi nga nila, 'pag hindi amoy chlorine, hindi malinis. Mali. Nag-amoy chlorine, sobra yung nilagay mo, 'di ba? Kasi may mga alternatives. Mamaya sa cleaning natin meron tayong alternatives na ilalagay. Kasi nandun tayo. Meron akong project program ng chemical free cleaning, pero that's another story, no? Pero sa tools meron tayong tinatawag na cleaning procedures kasi part 'yan ng ating topic, no? So, ah yung compliance signs sa mga posters and mga slogans, kaya kung may mga magaganda kayong slogans, i-share nyo kasi hindi maganda na 10 years na yung slogan nyo doon. Wala na bumabasa kasi palagi niyang dinadaanan, eh, di ba? Palagi niyang dinadaanan, nakalagay doon, hard hat area. Parang alam niya na yon. Pag nakita niya na malayo, alam niya na, hindi niya na, wala na sa isip niya. Pero kung meron kang palagi magandang slogan, di ba? O kaya yung picture doon ay ah, yung picture na naka-helmet o naka-hard hat ay sino ba sikat ngayon? Ah, ay si Bruno Mars, tapos kumakanta-kanta, sumasayaw-sayaw na gano'n, video or something. Matutuwa yung mga tao. Sino ba yung latest, di ba? Oo, so something like that. Kung meron ka mga, mamaya papakita ako ng mga picture na maganda para kailangan kasi maging lively, eh. Hindi yung redundant. Oo. Ang mga tao nga eh, alam na nila na nakaganon, X mark, no? Chlorine, may blow. Ayun na yun eh. Oo, pero tapos sabi, magla-lunch kami, sabi ko, di ba umawa ka ng chlorine? Yes, sir. Tugtog naman ako. Sabi ko yung gloves mo, hindi ko nga nakita kung saan napunta eh. Mamaya papakita ko anong technique, anong ginawa ko sa kanila para lagi sila may dalang gloves. Ha? Kaya pag lang siya, sabi niya, okay na, lagi ko naman ginagawa yan eh. Oh my God. Oh my God. Diba? Ay, lagi mo ginagawa. Oh, you're dead. You're gonna be dead. So, kailangan natin ng clear and informative signs, posters, infographics, promote use of PEM forecast. So, this is an example, no? Ah, katulad yan, it looks better on you than this, parang ganyan. Pwede ka naman kung medyo LGBTQ, mahaba yan. Yung ano mo, pwede kang iba-ibang kulay, yan yung mga rainbow, so, parang lively, no? So, everyone is joined, no? Kung gusto mo naman, pwede rin yung tuta, kung animal lover ka, di ba? So, meron kang ganyan, mga pictures. Tapos, kung meron silang papadala sa i-upload sa Facebook nyo, sa safety team, sa environment team, o sa energy team, na mga picture ng mga kanila mga alagang animals o dogs and pets. Tapos, may mga picture. Pwede yung lipat-lipat doon, di ba? O, yung iba naman, pet lover, animal lover, o bakit siya naging animal lover? Wala naman siyang pet. Kasi pagkatapos ng opisina, uh, minimum daw siya ngayon ng red horse. Yun na lang ang kaya niyang gawin. Okay? So, animal ba yun? Oo. Pagka, alam mo, pag red horse yun naman, ikaw yung magiging animal. Ha? Oo, ikaw yung animal. Kasi lalo na pag nakaapat na bote ka. So, yan, meron kang mga slogans. The goal must be zero accidents. So, marami yan, no? Marami kang makukuha niyan. Minsan nga, pagka sa CR, marami ako nakikita. Eh.
pinipicturean ko. Kasi ang ganda rin ng mga sinasabi nila. Kasi minsan, pagka maganda yung sinusulat, tapos every quarter nagbabago, punta mo na siya, you're looking forward to ano ba yung mga panibago na mga kaekekan nila. Diba? Nakakaliw naman at meron silang mga bagong kaekekan. Sino na naman picture yun nandoon, di ba? Oh, dati nga meron pinasok na forma, ang ganda ng huwalay, tapos titignan mo sino to. Yung mga tao hindi nila maintindihan, pero nakita ko si Elizabeth Ramsey. Sabi ko, sino ba Elizabeth Ramsey? Di ba? Kunyari pa, hindi na. Sino ba nakakilala kay Elizabeth Ramsey dito? Tapos nag-construction siya. So anyway, si Elizabeth po, siya po yung nag-ano ng paruan ng saan ba yun? Sa Egypt, no? Sa mga de joke. Hindi nyo, kung mga bata pa kayo, hindi nyo inabutan yun. Anyway, so, when to use PPE, no? Yung mga employers, they must do a risk assessment. Some hazards may still remain after engineering controls, and safe systems work have been applied. PPE may then be needed to reduce the risk of injury from, of course, yung mga pinag-usapan natin, breathing in dust, yung falling materials, flying particles, mga skin contact, mga excessive noise, mga extreme heat or extreme cold, di ba? So, yung PPE should be properly assessed before, ito nasa batas to ng OSHA, no? Before use to make it sure that it fit for the purpose. Kasi kung hindi naman niya angkop or hindi siya appropriate, sayang din. So it has to be properly maintained and properly stored, no? So meron nag-text. Okay, good. So we're good with time. Tapos ano pa ba? Provided with instructions yan. Tawag dito, sometimes may mga high-tech tayong gamit. Tapos, sir, bakit itong gamit ko na vest ay parang hindi comfortable? Baliktad. Di ba? Kasi hindi niya alam. So, yun, baliktad. So, sometimes, gamit siya ng gamit kasi tinuro siya. Niloko pala siya yung nagturo sa kanya. Sabi niya, meron pa ako dito. Siyempre, baliktad eh. Pero okay naman nakatiis naman pero hindi siya talaga hindi siya effective baliktad niya So na prank Sinatra siya, okay? So kailangan magamit siya ng maayos kasi kung suit niya diligently ginagamit niya tapos baliktad nung na-aksidente sablay, di ba? Hindi is no longer a laughing matter kasi nasa ospital yung tao. So, employers must ensure workers have sufficient information. Importante yung informasyon, no? Mayroong instruction at training on use PPE, di ba? Lalo na kung specialize yung mga PPE mo, di ba? Pero kahit naman na sapatos lang yan at bago yan sa pananaw nila, di ba? Pwede mong sabihin sa kanila na ito ay pwedeng sagasaan ng tricycle. Tricycle lang kasi baka subukan niya doon sa ELF na truck nyo. Sabi niya, putol yung paa niya. Bakit? Sinubukan niya. Di ba? Oo. Sabi mo, tricycle lang. Ano mo ginahin mo? Forklift. Yari. Ba? Oo. Forklift. Pinadala sa forklift ang bigat-bigat ng karga. Yari. So if you provide PPE, you should ensure it complies with the product supply legislation. Di ba? So, yun, kakibat nun yung training, mga kapatid. Tapos, we should manage the risk using PPE. So as part of your risk assessment, you should decide whether PPE is needed. Kasi baka hindi naman kailangan, sayang naman, di ba? Matigas naman ang ulo nila, wag na tayo mag-hard hat. Kasi matitigas naman ang ulo nila. Hindi yun, mali. Kailangan pa nila hard hat. Kaya pag may nahulog ng martilyo, doon natin mapapatunayan, hindi naman pala matigas ang ulo nila. Malambot din. Bakit? Biyak eh. So use the hierarchy of controls to make this decision. Ito yung sinasabi ko kanina na yung PPE ay nasa bottom, no? Nasa bottom siya. Wala siya sa ibabaw. Pero dahil yung atin ng topic, sinimulan natin sa PPE. Ano ba yung hierarchy of controls? So, yun nga, the PPE should be the last resort to protect against the risk, no? Sa risk management. So, we should consider controls in the following order, with elimination being the most effective and PPE being the least effective.
Pero kailangan pa rin natin kung kinakailangan kasi hindi natin makontrol. Kaya hindi lahat ng bagay yan ay kaya nating gawin. Elimination. Okay? Uh, hindi natin yung hazard. Di ba? Pero kung pilosopo ka, pwede mo sabihin, sir, ang hazard, na-identify ko. O ano? Ay forklift. Okay. Good. Anong gawin natin? Let's eliminate the forklift. Good. Ay, eliminate mo yan. Paano tayo magtatrabaho? So, paano tayo lilipat doon sa production A, sa building B, pupunta doon? Wala tayong forklift. Kasi nga, sir, hazard yung forklift. You don't eliminate that, di ba? Kasi kailangan mo ng productivity. Hindi mo pwedeng buhatin. Mauubos ang oras nyo kabubuhat. Di ba? Para kayong mga langgam. Kung kayo sunod-sunod na kabubuhat. Yung forklift, mabilis yun. So, when you talk about elimination, tatanggalin mo yung hazard. Okay? Meron doong linya ng kuryente. At meron doong gripo. May basa, nagkaroon ng wet, pwede kang makuryente. So, you eliminate that, is either tanggalin mo yung gripo o ilip mo yung kuryente. Di ba? Pwede mong ilubog yung kuryente o ilipat mo siya or patay mo yung tubig. Pwede naman natin siyang i-substitute, di ba? Substitution, papalitan natin yung hazard. Instead ng mga wires na delikado, lalagyan natin ng cable na waterproof. So, kahit magbaha doon o mabasa or maampesan or whatever, magkaroon ng flooding, pwede pa rin siya magamit, hindi siya magkakaroon ng electrocution kasi pinalitan mo siya ng underwater cable. Wow, tama, ang galing. Pero, ubos ang pera mo. Bakit? Mahal kaya nga underwater cable, di ba? Siyempre. Pero, sometimes, kung talagang delikado at wala kang ibang magagawan, isi-substitute mo. Example lang po yung mga kapatid. Okay? So, engineering controls. Diba? I-isolate mo na yung hazard. Anong engineering controls? Oh, delikado ito. Anong gawin natin? Iangat natin yung linya, di ba? Tapos iwalay natin yung kanal. Gumawa tayo ng drainage dito para doon sa tubig, if ever magkakaroon ng drainage system para mawawala yung tubig in case na magkaroon ng flooding. Tapos yung ating engineering control, yung kable natin, ilalagay natin sa taas para kitang-kita natin. At bihira siyang, hindi na siya exposed doon sa hazard na pwede siyang mabasa. So, administrative control naman is, alam natin na delikado ron na pwede kang makuryente kapag bumaha. Kung lalagay ka ngayon doon ng mga signage na slippery when wet, kunyari, instead na slippery when wet is don't pass by here when it's raining, something like that, no? Parang slippery when wet. Or uh, if the floor is wet, you go to the other, ano, di ba? Ikot ka ng daan. May alternative, di ba? Nalagyan mo ngayon ng yellow. Choice mo, yellow. Tapos merong yellow, red, or something. So meron kang tinatawag na caution. So dahil hindi mo kayang ilipat, dahil hindi mo malagyan ng submersible cable, no? Hindi mo siya mailipat kasi may tatamaan sa taas and everything. So ang gagawin mo na lang, iiwas na lang yung tao. No? So that's the administrative control. You change the people, the mindset, and the pero ng paradigm shift, no? So, ayun, dahil wala ka na magagawa, baka sakaling kailangan mo pa rin tumaan doon dahil kailangan mo, ang kailangan mo ngayon doon is yung electrocution proof na na boots, di ba? Na boots ang gagamitin mo. Bakit? Pag dadaan ka doon, kailangan na pwede lang dumaan doon yung mga taga-maintenance na nakasuot ng ganun. Pero kung naka-rubber shoes ka lang, kung naka-safety shoes ka lang, hindi ka pwede doon. Merong mga category, may mga level. Okay? So, kailangan ka umikot. Pero yung maintenance, pag ikot siya ng ikot, pwede naman siyang gumamit ng, yun ang PPE niya, pwede siyang gumamit ng pwede siya makuryente kung sakaling basa yun. Kasi alam naman niya. Di ba? Oo. So, lalo na kung electrician yun, tapos nakuryente siya. Electrician yan. Okay. So, pipiliin natin yung equipment, tapos, ititrain natin yung tao. So, ganito yung itsura ng hierarchy of controls, no? Ang pinakamababa. So, inverted, inverted pyramid, no? Ang pinakakailangan talaga natin is yung elimination. So, this is just a picture of the system na sinasabi ko. Okay? So, in-explain ko that line. No? Mas magandang tingnan ito.
meron siyang iba-ibang kulay, parang LGBTQ, no, ang dating, no. So, selection ng use. So, bago ka magpili ng PPE, tanungin mo muna, sino ba yung mga exposed? Ah, Saan ba sila exposed? Gaano ba sila katagal na naka-expose, 'di ba? Ah, Gaano katagal at gaano katindi ang kanilang exposure, 'di ba? So kailangan kasama yung mga tao na gumagamit, no? Nagagamit o yung mga na-expose para doon sa workshop mo ma-identify mo talaga. Kasi boss, bili tayo ng magandang klaseng hard hat kasi baka malaglagan kami ng hollow blocks, di ba? Okay, saka ba nagpepesto? Sa ano po? Sa kantin po. Nasa kantin ka? Ba't kita bibigyan hard hat? Eh, wala lang, para safe lang. Expose ka ba? Hmm, siguro. Okay. Hindi siya priority. Bakit? Eh, nag-swatting siya, eh, 'di ba? Apron 'yan, bigyan mo siya apron. So, gano'n lang 'yun. Pero siyempre gusto niya 'pag lumampas siya na kaya hard hat siya. Eh, kasi binigyan mo sila ng hard hat dapat meron din ako. Hindi 'yan karapatan, kasi libre. May mga project kami ang ginagawa diyan is, bibigyan sila ng pangit na safety shoes, 'pag gusto nila ng maganda pili sila sa catalog ta's hati ni 'di ba? Parang 'pag bumili ka ng gulong, pilitan mo yung gulong na mas maganda, dagdag ka, parang gano'n. Minsan puwedeng gawin 'yun kasi minsan, yung pangit kasi minsan kasi may mga safety shoes plastic, eh. Tapos pagka na-expose mo sa araw, mahapdi ba kasi hindi siya mahapdi, hindi humihinga tapos pag-uwi mo may alipunga ka na. So yung ibang tao naman dahil nagkakaroon na ng hadad, eh, o-order sila ng mas maganda pero dagdag sila kasi binigyan na sila ng service, puwede mong ipalit. Sometimes naman, binigyan ka ng shoes tapos every 3 months, eh, palagi kang umo-order. Eh, hindi naman puwede 'yun. Bakit? Eh, 'yun pala, 'yun na ginagamit mo sa pambukid at saka naglalamog ka pa, 'di ba? Nagga-grab ka, yung ginagamit mo, kawawa naman yung kumpanya. Eh, merong ano 'yan. Tapos pagdating sa planta wala kang suot, pero sa labas ginagamit mo. Okay, so pili naman ng PPE, check mo yung mga supplier, no? Kung ano yung pupuwede sa job. Pero pag umasa ka sa supplier, ah, hindi ka nakakamura diyan, matindi ang mga 'yan, 'di ba? Na magaling pumudol yang mga 'yan. Pag sa sobrang galing ng mga 'yan, safety shoes Nike, 'di ba? Nike kasi yung Nike mo ay, Air Jordan na tig-25,000, binigay lang niya sa'yo ng tig-5,000. Tuwang-tuwa ka, bumili ka ng 10, binigyan mo yung mga tao mo, 'di ba? Kasi naka-Jordan ka. Ang hindi mo alam, kaya budol 'yon, yung 25,000 binili lang niya sa Green Hills yung 1,500. Di yari ka. Oh, see, ganun ang buhay. There's no such thing as a free lunch. Hindi nangyayari yan. Nangyayari yan na ano. Sabi ko, ba't inabot ng ganitong halaga yung safety shoes nyo? Eh di sana sinabi niyo na sa akin eh. Binili ko na lang kayo ng Doc Martens. Nagdagdag kayo. Di ba? Naka-Doc Martens pa kayo. Yung habang ang pogi nyo pa. Di ba? Total, hindi nyo naman kailangan ng sobrang ano. Kailangan nyo lang ng protection. Di ba? Oo. Hindi naman heavy duty yung kailangan. Tapos ang mahal-mahal lang, tapos ima-minus pa sa sweldo nyo. Diba? Sabi, hati tayo. Hati tayo. 10,000 yan. Hati tayo. 5,000 akin, 5,000 sa'yo. Eh, tigwa 1,500 lang sa'yo. Tigwa 1,500 lang bigay siya. Di kumita pa siya. Diba? Hindi tama yun. Dapat yan, iliping natin ang buhay ang mga ganyan. Katakaran. Okay, so, ah, ano pa ba? Yung fit, importante yung fit. Hindi pwede na yan kasi mga kapatid, pagka 8 hours ka nagtatrabaho tapos masikip o pinapawisan o hindi breathable, yari yan. Hindi yan productive. Okay? Dahil nagtipid kayo. Magkakaalip po ngayon, magkakaroon ng hadad yan, hindi yan papasok pagka yan ay may punjay. Diba? Or, pag nandun yan sa locker room, wala nang gusto sumama dyan dahil lang iba hinaamoy nila, parang amoy daga na patay. Di ba? And you don't do that. Okay? So, yun. Ano pa ba? Ah, ito. For example, overalls don't fit pag hindi pasok na pasok, delikado, maluwag yung nabili mo na overall, yung gamit ng tao. Yung ibang PPE naman na pag hindi pasok yung sukat, eh, nagkaroon ng fatal hazards, yun lang ma-identify kapag nagkaroon ng forensic investigation, hindi pa nakikma yun, di ba? Ah, sa batas natin, free of charge, pero
Yun nga, meron ngang nakikipag-deal na para mas maganda, mas comfortable, kasi yung free of charge laruan, plastic, hindi leather, pangit tingnan, 'di ba? Tapos, lousy, 'di ba? So, may mga tao kasi gusto niya yung comfort, gusto niya yung functionality, gusto niya leather, gusto niya breathable. So, yun ang gusto natin, no? Yung yung kalimitan ng mura, hindi siya oil resistant. So, balewala rin 'pag dumulas, 'di ba? Hindi mo puwede sabihing ingat ka. There's no such thing as ingat ka. 'Pag hindi oil resistant ka, kahit maingat ka, madudulas ka diyan. So, kung dalawang klaseng PPE ang gagamitin mo, sisiguraduhin mo na magagana siya. Kasi baka mamaya naka-safety goggles siya, no? Naka-safety glasses siya, tapos meron siyang mask, naka-full mask siya, nasisira yung seal, no? Wala ring silbi dahil hindi proper, no? Kailangan kailangan magpa-patch. Ah, Minsan naman yung sa helmet mo, may mga helmet kasi na puwedeng eksakto na naka-over the ear ka, pero pagka ikaw ay naka-earpiece wala namang problema. Pero yung minsan, hindi nagsi-seal yung ear muff mo kasi yung helmet mo is sobrang, laki at yun ay pinakamura kasi na available at saka yun yung model lang kaya yun yung ginagamit mo. So, kailangan, nabingi pa rin yung tao mo, 'no? So, kailangan ng training, instruction mo 'yan kung paano siya gagamitin. Tsaka yung sa mga gloves, paano siya isusuot. Kasi may mga technique 'yan, sa gloves. Nasisira kaagad ang gloves 'pag hinatak mo. Ah, Ano ba, very simple lang, eh, 'pag ano kasi ako yung gloves ko Climb, it's about, $400. So, very expensive. Actually nga, hindi yung pagbunutin, masisira yung mga ano niyan, iniisa-isa mo 'yan, iniisa-isa mo 'yan kasi mahal 'yan, oh, 'di ba? $50 'to, oh, 'to 50. Iisa-isa 'yan tapos saka sabay-sabay mo 'yan hahatakin. Pero pagka wala kang pakialam, ginanon mo 'yan, magre-rip off 'yan, 'di ba? Tsaka 'pag binaliktad mo 'yan, 'di mo ibabalik, okey? Kasi may mga klase 'yan. So, importante 'yon. Dahil sabi niya, "Anong gagawin ko?" Minsan nasisira talaga yung gamit nila kasi ayaw nila hassle. Ano, eh, naka-gloves ako, ayoko ng gano'n. "Sir, wala na yung gloves ko, eh, 3 linggo pa lang sira na." Sinasadya nila 'yan. Pababayarin mo sila, "Tol, no ID, no entry, no gloves, no entry." Yari sila, 'di ba? Oo, yung gloves ko sir naiwan ko dun, eh, naiwan ko sa karinderya, mga gano'n, 'di ba? So, pero nung naputulan siya ng daliri, nagkaroon ka ng downtime kasi hindi niya suot yung gloves, pero meron, 'di ba? Nung nagkaroon ng investigasyon, meron, pero sayang putol yung daliri niya. Ikaw din magbabayad, lalong-lalo na kung mahusay na tao yun, hindi mo puwede pabayaan dahil magaling yung tao. Asset, asset 'yan. Okay, ano pa ba? Ah So if your risk assessment shows PPE is needed for a task, it should always be used, even for those jobs that only take a few minutes. Lagi na natin na-explain yun. So, mga kapatid, hindi, nakakita ka na ba na naka-overall tas lawlaw? Hindi tama ang gano'n. Yung payat sinuot yung pang extra large, tapos yung taga extra large, yung mga malaking tao naman nakalabas na halos yung tiyan, ayaw na masara yung botones, 'di ba? So hindi yun nagpo-protect, 'di ba? Oo, yung pusod niya matatalsikan ng welding. Makita kalabas yung pusod niya dahil hindi magsasara yung botones or something. Tapos yung sa salamin din, may mga sizes yan katulad ditong salamin ko. Ano ba 'to, this is a Ray-Ban, meron siyang model, 'no? Merong size 54B, may mga ganyan, merong 52, may 51. Minsan okey din naman, ang problema hindi yan mag-aano doon sa yung bridge mo tsaka yung sa temple length. Okay, meron yung mga standard. Kaya mas maganda pag ano ko reading glass ko, ito ay sunglass kasi yung Ray-Ban is classic, matagal na yan. Tapos ito, kahit nakakatulog ako, mas matibay ito. Maganda din tong gamitin safety glass kung papalitan mo siya ng lens na polarized tapos yung shockproof, no? Meron tinatawag na ano yung ginagamit sa mga pagbabaril. Ano yan, very, very protective yun. So yung mga ganong klase, example ko lang 'to, na kapag gumamit ka ng mga ano nga yan, dati meron din ako mga titanium, eh, 'pag natulog ka nade-deform. Etong plastic na 'to, fiber siya, 1960s pa meron na nito. So hanggang ngayon meron pa rin ito. So ako classic guy ako, eh. Kailangan meron kang size kasi 'pag hindi pumasok minsan masakit, minsan merong problema.
So, meron talagang ano yan, size to fit. Tapos pati yung mga gloves natin, hindi pwede na lampas yung daliri dahil magkakos ng accident. Tsaka, nagtatrabaho siya. Ito na yung sinasabi ko na yung mga tao, sasabi niya, nakalimutan ko yung gloves ko, yung tuwalya, yung basahan ko, nakalimutan ko. Very simple. Di ba? Lalagyan mo lang siya ng gear clips. Gear clips. Mura na yung gear clips. Marami ko niya, isang dosena yan. 2 dosena yata. Okay. So, isasabit mo lang siya. I-click mo. Diba? Lagi na sa'yo. Hindi mo maiiwan sa CR, hindi mo maiiwan sa karinderya, hindi mo maiiwan sa kwan. Di ba? Kasi, lalo-lalo na kung makit ka sa second floor, makit ka sa bubong. Ay, hindi ka na bababa, tatama rin na bumaba. Di ba? Tatama rin na bumaba. Pero pagka meron kang ganyan mga gamit, that is the key. Di ba? Ear clips are the key. Very simple. Sarap, di ba? Hmm. Maintenance. This is very important. Yung ating mga PPE, kailangan i-maintain natin. Okay? 3. Patay yung 2 oras. Very good. Hindi natin maintain yung mga PPE natin. Di ba? Wala rin siyang silbi. Di ba? Tapos, kailangan, yung gamit natin, meron tayong, alam natin may spare parts or pwede tayong mag-let. Okay, katulad nga nitong buwisit nito, iba na to. Kahit sa pupunta, hindi para yung tornilyo. Pag nawala ka ng tornilyo, ray-ban din yung kukunin mo kasi ewan ko pa itong mga abnormal na to. Bakit? Kakaiba. Yung Oakley ko, hindi pa pasok. So, kakaiba sila. Hindi nila ini-standard. Parang ano, saka na cellphone. Hindi pare-pareho. Yung USB-C, yung iPhone, at saka yung Android. Hindi magkakaiba, no? Isa rin yan sa mga problem. Pero siguro para ang bibilin mo lang yung brand nila. Pero sa circular economy, kailangan pare-pareho tayo para wala tayong tinatapon. Yung Oakley mo pwede mo gamitin sa ano. No? Or kaya yung saksakan mo sa, sa iPhone mo pwede mo gamitin sa Android. Dapat ganun lang yan. Bakit? Magkakaroon ng mga basura eh. Ba? Magkakaroon tayo ng problem. So, ganun din yan sa mga PPE natin. So, kailangan meron tayong magpalit-palit. Bakit? Kasi kung pare-pareho hard hat natin, iisa din yung kabitan ng strap nila. Pwede mo papalit-palitan. Ano ba, nabasag na yung sa taas, nahulugan. Pa naman yung panloob. Pwede mo pa siyang gamitin kung halimbawa nasira naman doon sa isa kasi hatak or something, I don't know, di ba? Kung pa naman yung hard hat niya, pero yung panloob wala. O kaya yung strap niya ay sira, maikakapalit mo. So, simple ganun pagka nagme-maintenance ka, di ba? So, how do you maintain your equipment, di ba? Pwedeng gawin yan ng workers o pwede yung simple lang. Kung papalitan mo lang naman yung sintas ng sapatos, kailangan pabandali niya sa Mr. Quickie, di ba? Hindi na kailangan. Oo. So, kailangan mo naman ng mga equipment kung kailangan tahiin yung harness mo o medyo kailangan nating palitan yung mga pyesa, ibabalik mo yan doon sa, ano, kasi may mga carabiner yan. Hindi yan basta-basta carabiner. Kasi pag pinagtan mo yung carabiner galing sa Shopee natin si 70 pesos, pag kinipit mo yan, sabi ko sa'yo, pag nahulog yan, sabay ang hulog niya. Di ba? Ay, akala ko ba nakasitihan niya siya? And then, nakalaruan siya. Paglaglag niya, dire-diretso. Bakit? Yung kanyang carabiner, lang bumigay. Kasi meron niyang rating ng pounds, ng weight, no? Yung Shopee, oh, di ba? Mura nga, kasi ang gandang kulay, di ba? Iba-iba kulay. Pero once na aksidente ka, uh, display lang yung nangyari sa'yo. Akala mo lang, meron kang false sense of safety. Okay. Yung ating ano pa ba? Kung hindi malinis ang ating mga PPE, hindi rin siya magiging effective. For example, yung ating mga high visibility jacket, no? Kung ito ay may grasa o ito ay may alikabok o ito ay may putik, nagkaroon ng brownout tapos hindi na nakikita yung ano mo, 'di ba? Nasagasaan ka nung forklift kasi hindi ka nakita dahil naka high vis ka pero hindi na pala siya effective kasi madumi, 'di ba? Something like that. Tapos, baka mamaya kailangan palitan yung mga strip ng reflection mo. Ang simple lang naman yan. Pagpatay ang ilaw, mag-flashlight ka, tingnan mo sa malayo kung sino yung hindi nakikita. Pag hindi kita, either palitan yon or lalagyan mo ng mga sticker na para magre-reflect. Kasi yun yung purpose niya. Ano pa ba?
Katulad yung sinabi ko, pwede kang mag-disposable kapagka temporary lang, 'di ba? Kasi, lalaban mo pa 'yon, aayusin mo pa, yun, 'di tapon lang 'yan. Kung kunyari cup lang, so punta na sa factory, ah, iuuwi pa ba niya 'yon o ilalaban niya or kung yun yung disposable. So, pero kung lagi siyang pupunta, kailangan bigyan mo siya ng service, okay? So, pang temporary yun. Ngayon, responsibility ng workers na sasabihin nila kung nawawala yung kanilang mga PPE, no? Kung yun ay sira o whatever, o yun yung tapos papalitan or hati kayo kasi baka mamaya binibigay niya pala sa bayaw niya. Tapos binigay niya sa kapitbahay niya. Lahat sila ngayon sa buong barangay. Safety shoes na sila galing sa kumpanya niyo, di ba? Tapos yung mga trabahador mo, wala magamit kasi siya yung malakas. Taas, lagi siyang kumukuha sa ah, procurement. Di ba? Mali naman yon. Okay? So, monitor and review. Di ba? Kailangan lagi natin i-check yung ating mga PPE. Pag hindi siya gumagana ng maayos, i-check natin bakit, di ba? So yung mga safety signs, lagi natin sinasabi. So baka nagbabago yung mga equipment natin, baka kailangan natin mag-provide, di ba? Baka mamaya wala na yung hazard ng falling doon sa project kasi dati may nahuhulog dahil nasa construction. Nasa operational phase na tayo, di ba? So hindi na pala kailangan mag-hard hat na bumibili ka pa rin. So hindi pwedeng tradition kasi kailangan meron tayo niyan. Hindi ganon. Kailangan ba? The word is kailangan ba? Sabi nga nila, we don't work to get hurt. We work so that we can enjoy our lives with family and friends. Di ba? Nagtrabaho ba tayo para mamatay? Ganun na kasi yun. Hindi tayo nagtrabaho para mamatay. So, kailangan nating gamitin ang tamang tools para sa tamang trabaho. Di ba? So, pag hindi natin, yung picture nakakatawa, di ba? So, always use the right tool for the right job. Diba? Using a tool in an application for which it was never intended to lead can lead to accidents and by injury, di ba? Ito natutuwa ako dito kay yung 300 Spartans, di ba? Sige sir, ayusin ko na. Ito na, meron na akong itak. Ayusin ko na yung mga hydraulic hose. Ha? Yung mga hydraulic hose, maraming sumisingaw doon. Ayusin ko na. Puputulin ko yung mga yan. Bakit? Ito yung ginagamit ko. Meron akong galing Hanggas yan, di ba? Yari. So, kailangan right tools for the right job. Kung hindi, baka ang maitik mo, hindi yung host, kundi yung kasama mo. Okay? So, sa ibang bansa, meron tayong OSHA, Occupational Safety and Health Administration sa US, pero dito sa Pilipinas, meron tayong under the Republic Act number 11085. So, it is an act strengthening compliance with occupational safety and standards, providing penalties for violation thereof. Ang nag-ano niyan is OHSC, yan yung nagpapatraining. Kalimitan pa nag-BOSH ka, Basic Occupational Safety and Health Training, dito ka pupunta sa OSH. Marami rin naman mga nagpo-provide ng training, pero ito yung pinakamaganda. Maganda yung office nila. Tapos magaling yung mga nagtuturo dyan, mga kaibigan natin yung mga yan. So, the Occupational Safety and Health Center was established as the nationally recognized authority on safety and health research, training, information, and technical expertise. The OSHC, in partnership with the public and private sectors, so may mga iba pang training institute na partner nila, pursues the attainment of a healthy and safe working environment through responsive and sustainable occupational safety and health programs and policies that aims to increase productivity and foster mutually beneficial linkages that will benefit workers in all industries. So, meron din tayong tinatawag na resource, Occupational Safety and Health Standard Book, na bibili yan doon sa OHSC. Pwede rin yung i-download, no? So, alam ko pwede siyang i-download. Yun, yung mga health safety officers yan, meron yan ganitong hawak, no? Kasi nandiyan yung mga guidelines. Tapos, yung sinasabi natin kanina, yung identification na hazards, tapos yung risk, di ba? Tapos meron kang risk watch, di ba? Yung hazard, mga kapatid, is anything that poses a potential for harm,
'di ba? So the word is harm, 'di ba? Ano yung mga potential? Yung chemicals, machines, environmental factors, etc. Yung risk naman, no? Risk quantifies the probability of harm from a hazard, 'di ba? Ano ba ang mangyayari kapag yung hazard na to ay hindi natanggal, 'di ba? Ano ang pwedeng mangyari? Itong kuryente na to, kapag ito ay lumubog dito sa tubig, hindi na sira ito, nagkaroon ng leakage, anong pwedeng mangyari? Pwedeng may makuryente, electrocution. So, yun yung risk versus hazard. So, in summary, a hazard can cause harm, okay? While the risk is the probability of harm being caused. Ayos ba? So, understanding the difference between these terms is essential for effectively assessing and managing workplace safety. Ako nga, pag may kausap ako, sinasabi ko, I am harmless. Diba? Lalo na pag may mga kasama tayo, I am harmless. So, ano ibig sabihin nun? I will harm you less. May harm pa rin, no? I will harm you less. Why? Because I'm harmless. Ayos ba? Sino ang mga harmless dyan? Si James yata, alam ko harmless siya. Okay, so yung summary natin, 7 basic protection types sa PPE. Meron tayong sa ulo, sa mata, sa pagkinig, sa ating lungs, no? Sa ating kamay, sa ating paa, at sa ating buong katawan. So, yun. And meron tayong, ito yung sa topic natin, procedures for acquiring tools, equipment, and hardware. So, acquiring tools, equipment, and hardware involves procedures and processes to ensure the necessary items are procured efficiently and effectively. Diba? So, ano ba itong mga steps para sa pag-acquire ng mga hardware and assets, di ba? So, hardware requirements. So, yung ating identification ng need and specify the requirements. Ito yung sa hardware natin. Yung number 2, potential suppliers, no? So, we find then select a supplier. So, yun yung activity dyan. Tapos, we have, we evaluate the suppliers, di ba? Pag na-evaluate mo, syempre, pipiliin mo yan. So, purchase request, di ba? So, you send a proposal para sa request mo. Tapos, you examine and choose vendors, no? So, we negotiate contract and prices pag may nakilala ka ng vendor. Ano yung vendor? Yung mga nagtitinda sa labas, vendor siya. Third-party service provider or product provider, yan, yung mga vendor. So, yung nasa labas, mga, ano yan, mga peddlers o mga ano tawag, may ambulant vendors o ay iba pala yung ambulant vendors. Yun naman yung sa health and safety. Bakit ambulante? Hindi ambulansya. Okay, so you negotiate the contract and price and also later on to review the supplier performance, yung vendor mo, yung performance niya. No? Siyempre, kailangan mo i-check. Mamaya, budol lang yun. Di ba? Oo, naibenta sa'yo, hindi safety shoes, kundi yung Nike na overpriced na binili lang pala ng 1.5 sa Green Hills. No? So, you create asset tags, di ba? Para alam mo kung yung mga assets. Kaya minsan sa government yan, may mga sulat-sulat yan. Dapat ganun yung ano natin, asset. Yung pala pag nakita mo, nasa bahay na pala ng isang tao mo. So you record the information, di ba? And asset tracking software. Meron tayong mga software para sa mga assets natin. Budgeting, saka finance is part ng procedure. So review ng standard equipment list, di ba? Baka mamaya may kulang na or may sobra na tayo so may inventory ka. Yung inventory, iba yung nag-iimbento. Nag-invento. So, and then lastly is to ensure compliance. So, please note that the specific steps, no, yung processes, depende yan sa size ng iyong organization, no, budget at saka structure. Kasi syempre, kung ang project mo naman ay kulaluhan, hindi ka naman pwede magkaroon ka pa naman ng review standard equipment list. No? Alam mo naman na ang kailangan mo ay kaldero, shanse, plato, at saka yung bowl para sa bulalo. Ganun lang, kasimple, di ba? So, hindi mo naman na
yung nga pala, yung ano ba tawag doon, yung chopping board, part pala yun. So, hindi mo naman kailangan na magkaroon ka pa ng ganito potential suppliers, evaluate suppliers. Bakit? Pupunta ka lang sa palengke. Tatanong, Mare, ano bang chopping board mo dyan? Ito, maganda to. Ano to? Ito ay Nara. Di ba? Nagputol kami ng puno. Kaya nakalbo yung mga buntot. Ginawa namin chopping board. Maganda yan, Mare. Bibili ako niyan. Mahal. Okay, so, as they say, 26% of the business is stated, no? That improved transparency in procurement, kaya napaka-importante procurement, could lead to 11 to 20% cost savings. Yan. Sa supply chain, type yan galing. So, meron din tayo tinatawag na 7 steps of an equipment procurement checklist. May mga checklist tayo. Lista mo yung equipment specification mo, yung magplano ka ng budget, di ba? Tapos, prioritize quality over the price. Kalimitan kasi puro price di ba? Puro price. Tingnan mo meron kaming green team na ano kami na mga submersible pump, merong malaki. Sabi ko, ba't may malaki? Ano submersible? Sir, ako may kasalanan niya, sabi ng purchaser. Sa accounting. Sabi ko, bakit? Nabili ko yan, 50% Sale. Anak ng tipak nyo. Yung katumbas niyan, mas malakas pa kumain ng kuryente yan kaysa doon sa katabi yung 4 na piraso. Di ba? Ay, gano'n. Okay yun. Kasi tsaka pag nasira yan, mga pesa niyan, di ba? Hindi, minsan nakikita natin price lang. Yun yun, ang laki ng nawalang opportunity doon, di ba? Tapos, ang tanong dito, dahil sale yan, wala nang spare parts yan, di ba? Tapos, ang tanong dito, sino nagbenta sa'yo? I-evaluate mo yun. Dahil yung nagbenta sa'yo, matagal ka nang inuuto nun. O kaya marami pang kumpanyang inuuto yun, di ba? So, bebentahan ka ng Nike na overpriced na nabili niya 5,000. May utang na loob ka pa. Pinainom mo pa ng Red Horse kasi tuwan-tuwa. Okay? Tapos, yun. Ano pa ba? Perform functionality tests tools as per manufacturer standard part ng ating program. Okay? Okay, saan tayo? Functional testing tools. Ano ba yung mga tools na ginagamit natin? So, functionality tests of tools as per manufacturer standards, no? By the way, kung meron kayong mga software na ginagamit tungkol dito sa mga sinasabi ko, kindly share it kasi baka mamaya nakita kayo, meron kayong systems procedure na pwede namang mapakinabangan din ng ibang mga CM natin. Although this is a basic topic, not necessarily concentrated to sa energy efficiency, no? I-share nyo lang kasi baka meron kayong ginagawa na meron kaming mapulot, no? So, functionality testing ensures that each feature of an application works as intended, no? So, this involves creating test scenarios, generating test data, and using automation tools to interact with the user, with the user interface. Defects are yung mga defects na identify natin, and changes are made to the application, di ba? It is critical to ensure that the tools meet the specified requirements and quality standards set by the manufacturer. So, different kinds of tests. Meron tayong tinatawag na load testing, endurance testing, meron tayong volume testing, scalability testing, spike testing, stress testing, diba? Meron tayong sugar test, iba pala yun, no? Blood test, iba na yun, no? Health na pala yun, meron tayong blood test. Parang hindi tayo makapag-coffee break kasi kanina pa ako nagko-coffee. Maya-maya, baka pwede tayong mag-break. Pagpunta natin sa session 5, no? At nag-jingle din ako. Pero mamaya na yon, siguro mga 4:45. So, 6 categories of product testing. Meron tayong functional test, no? Meron tayong stress screening, calibration procedure, performance test procedure, factory acceptance test, no? Special process test. So, yung sa functional test natin, yung unit testing, integration testing, system testing, smoke testing, sanity, ito, sanity test. Iba yung sa mga retarded, yung sanity testing. Insanity pala yun. Regression testing, parang regression analysis ng ang ating
Hindi pa pala napasok lang, second day pa lang. Meron tayong regression analysis para sa pag-analyze natin ng ating energy management system o yung mga data natin. User acceptance testing. Anyway, we're trying to give a light on this by using mga figures or images, no? Meron tayong tinatawag na functional testing. Anong klase yan? Meron tayong smoke, sanity. Yung sanity, nakakapagtaka, no? It is a subset of regression testing that check work of a particular function. Meron tayong regression, the consistent testing, checking if new code modification haven't affected previously developed functionalities. Smoke naman, papalitan, no? Core features testing aim to check if new build is stable enough to execute more exhaustive training. So please put in the chat if you are guys using these kinds of functional testing, if you have an experience, di ba? So, functional testing, meron tayong tinatawag na white box, black box, meron tayong nabangitan natin sanity, smoke, user acceptance, integration testing, unit testing, di ba? Pinakamaganda is common sense. Ito, caution, this machine has no brain. Use your own. Alin ako dito, nakalimutan ko anong topic ito. Pero part ito ng mga testing procedures. Kasi minsan sunod lang tayo ng sunod doon sa procedure, paulit-ulit lang, parang checklist, check lang tayo check, nawala na tayo doon sa yung nawala na yung common sense natin, no? Kasi hindi na tayo nag-analyze, hindi na tayo nag-evaluate. Kaya minsan akala natin is straightforward, no? Kaya kailangan ma-remind tayo na yung ating equipment wala namang utak. Pero tayo meron. Diba? Meron tayong utak. So, minsan nawawala sa tao yun. So, tawag dito, at 20 years niya nang hawak yung equipment. Actually, minsan yung equipment, alam niya na kung anong problema dahil 20 years na nga niyang hawak Diba? Oo. Diba? So, mga ganon. So, pagdating sa productivity and efficiency, maraming may tutulong yung tao. Ano pa ba? There are practices, no? Best practices para sa equipment calibration. Kailangan natin i-calibrate yung mga equipment natin. And that is part of it, no? So meron tayong tinatawag ng mga testing and calibration. Tapos ano mga klase ng mga performance testing ba meron? Nabanggitan natin dito yan. Ano ba bang hindi pa natin nabanggit? Spike testing meron. Resilience testing. Failure testing. Tinetest mo kung mag-fail, di ba? Recovery testing, load testing, mga basic yan. These are the types of performance testing, no? Ano pa ba? This is very much different kind of fact, yung after the yung fact, no, yung factory acceptance test, yung after ng Christmas vacation, iba yon, lahat tayo nagiging fat. Pati yung pagkatapos yung Pasko, ang bira na wala yung diet ko. Pero ito, iba pa rin yung accelerated testing, yung fast accelerated testing, yung check mo yung equipment kung kaya ba niyang basa, ulan, init. Minsan lalagyan pa ng asin, no? Kung kakalawangin, whatever. So, yun yung FAT din. Fast acceleration testing. So, itong mga checklist ng FAT natin, para may accept mo is visual inspection, functional testing, performance testing, safety and compliance, document review. So, these are the tools, no, na ginagamit para sa pag-accept mo ng equipment. So, ano po ba? So, there are common products testing procedures like performance testing, durability testing, safety testing, reliability testing, usability testing, compliance testing. Balikan kaya natin yung Nike. Ano kaya papasa dito doon sa Nike mo na tigpa 5,000? From 25,000 na bili mo 5,000, tuwan-tuwa ka. Bumili ka ng isang dosena tapos tigo 1,500 lang pala. Diba? Lagay ko walang papasahin doon sa kung nagkaroon ka ng testing procedure. Aside doon sa itsura. Diba? Visual lang Siguro kung ka lang. Walang visual dito Lang technical yun. Okay. So, anong oras na mga kapatid? Oras natin ay 3:11. Kailangan na jingle kasi ako. Saka baka nabubuisit na rin kayo, no?
So please put something in the chat box. Let's get back in 15 minutes. Would that be okay? Can I hear some ano? Dadagdagan ko lang yung kape ko. Nubo ako in 10 minutes. Share ako. So let's Liap, ayoko pala tanggalin. Mawawala ako, no? Mawawala ako. So balik na lang tayo ng anong oras sa inyo mga kapatid? 3:12 sa akin eh. Mga 3:20. Ah, okay, siguro. 3:23. Ano ba yan? 3:12. 12 plus 15 minutes. 3:27. Okay, mga kapatid. 3:27 or 3:30. Let's get back. 3:30. Thank you. Okay, 3:30.